Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Antonio. Pero mas masaya kung tatawagin niyo na lang akong Antonia. Nakatira dito sa Batangas. Oo, tama kayo ng iniisip. Isa akong sirena, bakla, binabae, o kung ano pang tawag niyo sa amin. Bata pa lang ako, malinaw na sa kilos ko na isa akong future beauty queen. Nung una, pinipilit ko pa talagang magpakalalaki. Sinubukan ko pa nga maglaro ng baril-barilan, kotse at basketball. Pero wala eh. Mas interesado talaga ako sa mga larong pambabae. Kahit na dismayado ang tatay ko sa akin, wala na rin naman siyang nagawa kundi ang tanggapin na lang na dalawa ang anak niyang babae. Dalawa lang kasi kaming magkapatid ng ate ko. Katunayan, siya talaga ang kumukonsinti sa kabaklaan ko. Naalala ko, palagi niya akong binibihisa ng mga damit pambabae at nilalagyan ng kung ano-anong kolorete sa mukha. Tuwang-tuwa naman ang nanay ko na todo rin ang suporta sa akin. Tony, nasa 40 anyos ako noon nang magkasunod na taon na mamatay ang mga magulang namin. Kalaunan, nagkasakit ng malubha si ate at binawian din ng buhay. Kaya mula noon, mag-isa na lang ako. Ang kaibigan kong si Pepita ang naging kasama ko. Gustuhin ko man na may makasamang mahal sa buhay, alam naman natin na kaakibat ng pagiging isang bakla ay ang realidad na mahirap makahanap ng taong totoong magmamahal. Simula kasi nang magdalaga ako hanggang sa magkaedad, marami na ring lalaki ang dumaan sa buhay ko. Pero iniiwan din nila ako kapag wala na silang mahita sa akin. Siyempre, ano pa ba ang habol ng mga lalaki sa aming mga bakla kundi pera? Hindi ko naman nilalahat ha, pero base sa karanasan ko, ay yun ang karaniwang dahilan kung bakit may nakikipagrelasyon sa amin. At tanggap ko naman yun. Kagaya ng pagtanggap ko sa sarili ko na tatanda akong mag-isa. Kaya heto, nililibang ko na lang ang sarili ko sa pagtuturo ng sayaw o aerobic sa barangay namin na siyang aking hanap buhay. Rumarakit din ako sa parlor ng matalik kong kaibigan na si Pepita na isa ring diwata. Sis, tara na, tagal mo naman. Sandali! Andyan na! Tumbak lang to. Palagi na nagmamadali. Antonia, bilisan mo. Naghihintay na yung mga kasama natin sa aerobics. Huwag ka na magpaganda. Wala ka na rin namang igaganda pa. Eto na! Eto na nga palabas na ang Reyna. Ay, Diyos ko, ang tagal. Taran! Miss Universe 1969, Gloria Diaz! Ay, wow. Nasaan? Gaga! Malabo na ba mata mo? Bakit hindi mo ako nakikita? Eto nasa harap mo. Di ba ang ganda-ganda ko kaya? Gusto mo sabunutan kita dyan? Loka? Aber, paano mo ako sasabunutan? Panuta nga ako, di ba? Ay, oo nga pala. Sampalin na lang kaya kita. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Tara na nga, puro kakaartihan. Bilisan mo. Hinihintay na tayo ng mga kapederasyon natin. Sayaw na sila. Oo na. Ay, teka. Tara na. Teka.
nakuha mo na ba yung bagong CD na gagamitin natin mamaya? Oo naman. At sigurado ko, nagaganahan tayong umindak mamaya. Aba, dapat lang. Gaganda kaya ng mga tugtog na nandito. O siya. Mabuti pa. Tara na. At sayaw na ang Reyna. Antonia! Ay, nako. Mahal na Reyna. Nandito na ang iyong mahal na hari. Oh, mahal ko? Marco? Antonia, ang ganda mo ngayon ah. Ay, ano ka ba? Araw-araw naman ako maganda, di ba? Ikaw, ang gwapo mo ngayon. Bagay na bagay sa iyo yung jersey at saka yung sapatos na binili ko. Siyempre, ikaw ang pumili nito para sa akin eh. Wow. May pasapatos ka pa ngayon, ha? Ano ka ba? Pa-birthday ko na sa kanya yan. Oo, birthday ko kasi nung isang linggo. Ikaw, wala ka bang regalo sa akin? Aber, bakit naman kita reregaluhan? Hindi naman kita boylet. Tsaka, parang napapadala siya ang birthday mo at lagi kami regalo sa BFF ko, ha? Noong nakaraang buwan, binilang ka ng pantalon kasi birthday mo daw? Aba, buwan-buwan na lang tumatanda ka. Eh, yung kaibigan mo yung bigay ng bigay eh. Ano ka ba naman? Okay lang yon. Huwag mo na siyang pansinin, Marco. Ay nako, bakla ka talaga ng taon. Nanggigigil ako sa iyo. Ito naman, parang hindi ka rin naman nagmahal. Oo na, sige na, naiintindihan na kita. Ano ba yung sadya mo, Marco? Bakit bigla kang pumunta din eh? Antonia, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano ba yon? Sabihin mo na. At lalarga na rin kasi kami para mag-aerobic. Ano ba yung sasabihin mo? Magbabaka sakali sana ako eh. Baka pwede mo akong mapahiram kahit 300 lang. Ha? 300? Oo, Saan naman ba gagamitin yung perang yan? kulang kasi yung pera ko eh. May gusto sana akong bili na jacket sa mall. Bango mo naman. Ano bang pabango mo? Ano ka ba, Marco? Huwag dito. Nakakahiya kay Pipita. Mahingit na naman yan. Huwag dyan nakikiliti ako, Marco. Ano ka ba? Hayaan mo nga siyang mainggit. Meron ka ba dyan? Kasi, ala pa kasi akong pera, Marco. Ha? Ikaw mawawalan? Ang sabihin mo, ayaw mo lang akong bigyan. Kung ayaw mo, sa iba na lang ako lalapit. Kahit na siguro magbenta na lang ako ng katawan ko. Ay, sa akin pwede ka magbenta. Gusto mo sampalin na kita, Pipita? Ay. Ang akin ay akin. Alam mo ba yon? Oo na, hindi ka naman mabiro. O paano? Gugustuhin mo ba na mapunta pa ako sa iba? Siyempre. Hindi. O sige. Ganito na lang. Mamayang gabi, bumalik ka sa akin, ibibigay ko sa yung pera. Kapag nakakolekta na ako ng bayad sa aerobics. Talaga? Sabi mo yan ha? The best ka talaga. Wala yun. Basta ikaw, Marco. O siya, alis na ako ha. Balik na ako mamaya. Salamat. Sige. Ingat ka, Marco. Hoy, wala ka pang kinikita, bigay ka pa ng bigay? Ano ka ba? Alam mo naman na si Marco ang siyang kahinaan ko. Ay, ewan ko sa'yo. Ilang beses na kitang sinabihan. Pinipirahan ka lang ng batang yan. Hayaan mo na. Ay, naku. Ang mahalaga naman napapasaya ko siya, di ba? Ang tusera. Oo na. Tara na. Oo na, sige na, tara na nga. Shake your body. Pak, pak, pak. Cambo to the left. Pak, pak. Cambo to the right. Right. Okay. Very good, mga darling. Very, very, very good. Okay. Okay na muna. Para sa araw na ito. Okay. Grabe. Ang dami kong pawis na lumabas. Pakiramdam ko sexy-sexy ko na. Pwede na ba ako sumali sa bikini open ito sa kabilang barangay? Bruha ka talaga. Ay, ko. Masyado kang ambisyosa. Alam mo ba yon? Anong bikini open ka dyan?
Eh, tingnan mo nga. Ang laki-laki ng tiyan mo. Parang butanding na hindi mapaanak. Che? Doon sa peryahan. Pwede ka doon sumali. Kaya nga lang, papanain ka. Ay nako, ito naman matandang to. Hindi ka naman mabiro. Grabe ka sa akin Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Totoo lang ang sinasabi ko. Antonia, Oh, bakit, Lorena? Anong atin? May problema ka ba? Kanina ko pa napapansin na wala kang ganang sumayaw eh. Oo nga, napansin ko rin. Hindi ka tulad nung isang araw, talagang hataw na hataw ka. may malaki kasi akong problema at sa palagay ko, kayo yung makakatulong sa akin ngayon. Nako, kung pera yan, Lorena, nako po, hindi kita matutulungan ngayon. Ay, ako rin. Mukha lang akong mapera dahil sa beauty ko. Pero wala din talaga akong datong. Hindi naman ako mangungutang sa inyo eh. Ano yun? Paano ba? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo tong problema ko eh. Huwag ka nang mahiya. Ichika mo na yan, sige na. Oo nga, sabihin mo na naiinip na ako. Ano kasi, Ano? buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo, wag sana kayong maingay. Teka, buntis? Paano ka na buntis? Hindi ba nasa probinsya ang asawa mo? Anyari? Oo, sino nakabuntis sa'yo? Oh, nako, sino nga ba? Kilala ba namin, Lorena? Hindi eh. Kasamahan ko siya sa trabaho. Ang problema, ayaw niya akong panindigan dahil katulad ko, may asawa na rin siya. Ayaw niyang masira ang pamilya niya. Sus Mariosep. Ano ba naman yung pinaggagawa mo sa buhay mo, Lorena? Ha? Kaya nga, kung hindi ka lang buntis, sasabunutan kita eh. Ay, nako. Kung ako legal na asawa, hindi lang sa bunot ang aabutin mo sa akin. Baka, nako, sinako na kita at isinamit sa puno ng mangga. Oo na. Mali na ako kung mali. Anong magagawa ko? Nagmahal lang naman ako. Ay, Diyos ko, yan na naman tayo sa walang kamatayan ng pagmamahal na yan. Ang sabihin mo, nagpakatanga ka at bumigay ka sa init ng katawan mo. Ay, naku, nanggigigil ako sa'yo. Paano na ngayon yan, Lorena? Anong plano mo? Oo nga. Kaya nga ako lumapit sa inyo. Baka sakaling matulungan niyo ko. Hindi ko pwedeng angkinin tong bata. Malilintikan ako sa asawa ko. Pero, syempre, ayoko namang magpalaglag. Sa Diyos naman ako magkakasala pag ganun. Paano nga kami makakatulong? Antonia, bala ko sanang ipaampon ko sa inyo yung batang dinadala ko. Ha? Ipaampon? Pampo ka mo? Ay, sus Mariosep, nabuhay to. Nako, ayoko. Kaya nga ako hindi nag-asawa at nakipagrelasyon dahil ayoko ng responsibilidad. Tapos paghahalagain mo pa ako ng bata? Nako, Lorena, pasensya na, hindi ko matatanggap yan. Sige na naman oh. Wala na kasi akong maisip na solusyon. Baka mamaya niyan, maging desperado na ako at mauwi ako sa pagpapalaglag. Ay, Diyos ko. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Oo nga. Malaking kasalanan na nga ang nakiapid ka sa iba. Tapos, kikitil ka pa ng buhay. Mas malaking kasalanan yun. Nakakaloka ka talaga, Lorena. Correct. Kaya nga ako lumalapit sa inyo. Nagbabakasakali ako na interesado kayo. Kasi kung hindi, wala na akong iba pang solusyon. Kundi Ay, ang... nako, basta ako ayoko. Nako, panindigan mo yan. Sige na naman, Pepito. Pero kung ayaw nyo talaga, ipapalaglag ko na lang to. Ay, sige na. Aampunin ko na yung batang dinadala mo. Huwag na huwag mo lang ipalaglag. Talaga, Antonia? Oo. Naku, salamat, Antonia. Hulog ka ng langit. Hoy, Antonia, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi ka parang maglalaro ng manika lang. Bata yung aalagaan at palalakihin mo. Malaking responsibilidad yan. Kahit na, malay mo, ito na talaga yung plano ng Diyos para sa akin. Ha? Teka nga lang, huwag ka magpadalos-dalos.
Isipin mo na lang, senior citizen ka na. Saan ka kukuha ng pambili ng gatas na yan, ha? Sa pampaaral. Saka paano kung mamatay ka kagad? Paano na yung bata? Pwede ba, Pepita? Diyos ko. Huwag kang mag-isip ng mga negatibo. Ay! Saka, nararamdaman ko na ako ang hulog ng Diyos para sagipin ang buhay ng batang dinadala niya. Yung pera, madali na lang gawa ng paraan yan. Oo nga naman. Saka, sa kabutihan ng puso ni Antonia, alam ko na mas lalo pa siyang pagpapalain ng Diyos at pahabain pa ang buhay niya. Hoy, Lorena, anong pinagsasabi mo? Huwag mong ipasa kay Antonia ang bunga ng pagtataksil mo. Pipita, tama na. Huwag ka na makipag-aaway. Dahil buo na ang loob ko. Aampunin ko ang bata. Ako na ang tatayo bilang kanyang ina at ama. Tony, noong mga oras na yon, ay tila may bumulong sa akin ng mga anghel na tanggapin ang inaalok ni Lorena. Kaya gano'n na lang din kabilis ang pagdedesisyon ko kahit na kontra pa ang kaibigan ko na si Pepita. Lalo na at maliit lang naman ang kinikita ko sa pagsusumba at sa pagtatrabaho sa parlor. Naintindihan ko naman din ang punto ni Pepita. Bukod nga sa matanda na ako at hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako sa mundo. Pero sa palagay ko, ito na rin ang katuparan ng pangarap kong magkaroon ng isang anak. Kaya gano'n na lang din ang saya ko sa naging alok ni Lorena. Ang siste, magiging kaagapay ako sa pagbubuntis niya. Kapag naipanganak na ang bata, ako ang ipapangalan ni Lorena bilang tatay para wala ng problema pa sa dokumento. Nagkasundo rin kami agad na siya'y babalik sa probinsya pagkapanganak at hindi na muling magpapakita pa. Tony, hindi ko na inisip kung saan ako kukuha ng ipangbubuhay ko sa bata. Lalo pat isang kahig, isang tuka ang sistema ng buhay ko noon. Pero di bale, masipag naman ako at medyo malakas pa naman ang katawan. Dadagdagan ko na lang ang pagkembot at pag-indak. Aba, kahit dumayo pa ako sa ibang barangay. Kalipas ang ilang buwan, isinilang na ni Lorena ang batang lalaki na pinangalanan kong Alan. Excited din ako dahil ito na ang panibagong yugto sa aking buhay bilang isang ganap na nanay at tatay. Anak, Tana, ako, huwag ka nang umiyak. Pinalayas ko na yung buwisit na babaeng yon. Baby, Tana naman Naku, nagugutom ko na siguro Kunting hintay na lang. Darating na nilang Pipita mo, may dalang gatas. Ano kaya kung ipadete ko sa itong dete ko? Ayaw mo naman kasing tumahal Di pa naman ako nakabili ng pacifier. Namumula ka na sa kaiyak. Susubukan ko ba? Baka naman magalit sa akin si Lord. Ay, paano ba ito? Ano bang gagawin ko? Hoy, bruha! Anong gagawin mo? Di magpapadede. Lukaret ka ba? Anong akala mo, babae ka na pwedeng maglabas ng gatas? Malay mo naman. Magkaroon ng himala, di ba? Ewan ko sa'yo, matanda ka. Alam mo, tumatanda ka na yatang paurong. Ay, nako. Eto na yung gatas. Nakahingi na ako sa kapitbahay natin na bagong panganak. Ay, salamat naman. Oh, ayan na, baby. May gatas ka na, anak ko. Eto pala. Bumili na lang din ako ng gatas. Oh, saan ka kumuha ng pera? Halos wala ka nang kinikita dahil mahina ang parlor ngayon. Huwag mo na isipin yun. Sigurado ka? Mm-mm. Bakit?
Nagtutulak ka na ba ng droga? Ha? Bruhang to. Tingin mo sa akin, ha? Salamat, Pipita. Ha? Kamagalala. Makakabawi rin ako sa iyo. Buti na lang. The best ninang ka talaga. Ay, naku, ng bola pang baklang to. Totoo yun. Ano ka ba? Nga pala, Pipita. Ano? Nakakahiyaman. Pero lulubos-lubusin ko na ha. Bakit? May hihingin sana akong pabor sa iyo. Ano yon? Pwede ba ikaw na muna ang mag-alaga kay Alan mamayang gabi? Magtitinda kasi ako ng balot pagkatapos ko magturo ng aerobic. Oh, sige, walang problema. Ay, salamat. Hayaan mo. Uuwian na lang kita ng guwapong binata mamaya. Ay, loka ka. Kahit hindi mo na ako uwian, meron naman na eh. Talaga? Ikaw na talaga, Margie Moran. Ay, syempre. Mana ako sa'yo, Gloria Diaz. Balot! Penoy! Balot! Oy, bili na kayo ng balot! Penoy! Balot! Chicharon! Antonia, Oh! Marco? sakto. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit mo naman ako hinahanap, Marco? Miss na kasi kita eh. Ha? Talaga? Namiss mo ko, Marco? Oo naman. Alam mo naman na gusto kitang lagi nakikita eh. Oh, naman. Ikaw talaga, oh. Tara muna doon. Pahinga ka na muna. Naku, hindi na pwede. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? O may iba ka ng lalaki? Wala. Wala akong iba. Bakit ayaw mo? Wala na kasi akong perang maibibigay sa iyo, Marco. Alam mo naman, simula na nagkaanak ako eh. Iba na ang prioridad ko ngayon. Pambihira naman oh. Kahit magkano lang, pwede na yon. Hindi na. Tama na. Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Malaga na sa akin ang lahat ng bawat kusing sa ngayon. Ako, hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Mahalaga. Ayun naman pala eh. Pero mas mahalaga na sa akin ngayon ang aking anak. Anak, hindi mo naman anak yun, di ba? Pwede ba? Huwag kang maingay. Baka may makarnig sa iyo na ibang tao. Pambihira naman kasi. Dumating lang yung bata sa buhay mo, naitsapera na ako. Hindi ka naman napapaligaya ng gaya na nabibigay ko sa'yo eh. Marco naman. Sana naman maintindihan mo yung sitwasyon ko. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi na kita pipilitin. Marami naman dyang iba. Hahanap na lang ako ng mas bata at mas mapera kaysa sa'yo. Ay sige, humanap ka. Hindi kita pipigilan. Sa'yo na rin ang galing. Marami naman dyang iba. Kung magagawa mong makahanap ng iba, ako rin, di ba? Pero hindi na ako makakahanap ng sarili kong anak. Wala siyang katumbas. Hindi katulad ng nobyo, madaling palitan. Sige na, mauuna na nga ako. Tony, kahit na alam kong pera lang ang habol sa akin ni Marco, masakit pa rin sa akin nung nawala siya. Pero dahil isa na akong ganap na magulang kay Alan, kailangan ko ng talikuran ng ganung gawain. Lalo na ngayon, mahirap ang buhay at mahal ang mga pangangailangan ng bata. Wala naman na akong mapapasukan na iba pang hanap buhay dahil senior citizen na ako. Kaya bukod sa pag-aerobics at pagtatrabaho sa parlor ay humahanap pa ako ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Gaya ng paglalako ng kung ano-anong pagkain, pagtanggap ng labada, at pagkukutkot ng ingro ng iba. Naging napakahirap ng buhay. Pero alam niyo naman tayo mga ina at ama,
kakayanin ng lahat, alang-alang sa ating anak. Ano ba yan? Masakit-sakit ng likod ko sa kakasal nitong mga labada na to. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ako mamamasukan bilang labandera. Nababawasan na tuloy itong beauty ko. Oh. Bakla, maganda ka pa rin naman. May mga wrinkles nga lang. Pepita? Oh, ano ginagawa mo dito? Bruha ka? Ano pa? Siyempre, para tulungan ng mahal na Rina. Oh, ikaw talaga. Nagabala ka pa. Siyempre, mag-sister tayo. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo rin naman mga Reyna, di ba? Tama. Salamat ha. Kanino mo naman iniwan si Baby Alan? Dinala ko muna doon sa bahay ng mga kapatid ko para mabilis ka makatapos. Alam mo na, di ba may contest pa tayo sasalihan mamaya? Ay, oo nga pala. Sayang din yung papremyo sa pasayaw ni Mayora. Kaya tara na, maglaban na mga bakla. Correct na may check. Ay, taray. Ganda naman itong kortina nila, mukhang mamahalin. Kaya nga parang pwedeng panggaw. Tama ka dyan. Ay, ano ba yung ginagawa mo? Bakit mo ginagawang balabal yan? Magandang tanghali sa inyong lahat. I am Margie Moran, ang inyong Miss Universe 1973. Ay, bagay. Teka nga, ako rin. Oh, sino ka dyan? Siyempre, ang kauna-unahang nagawi ng Corona Miss Universe 1969, Gloria Diaz. Pak, ang ganda mo dyan ah. Siyempre. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Yan! Yan! Ganyan nga! Ganyan! Sige ba? Perfect! Mananalo na tayo nito. Ay, oo naman. Sa galing mo ba naman magturo eh? Ang mga matandang to, nagbubulahan pa. Ba't ba naman kasi sumasali sa mga ganitong dance contest, mga nirarayuman na? Ha? Hindi ko gusto yung sinasabi ng kabilang baklita dyan sa gilid ah. Ano ka ba? Huwag mo nang patulan kasi. Ako, mabuti pa, umuwi na lang yung iba dyan. Nag-aaksaya lang naman tayo ng oras dito dahil sigurado naman na kami ang mananalo. Pangit? Pangit ang mga costume! Di naman Halloween yung tema. Ay, papatulan ko na to. Naiinis na. Naku, pigilan mo ko, Antonia. Pigilan mo ko, ha? Ako sana, Pepita. Kaso, naiinis na rin ako eh. Kaya sige na, patulan mo na nga. Ha, ikaw! Ano ang pinagsasabi mo? Bakit akala mo ba maganda ka at yung costume niya? Baka nanay mo lang yung nagsabi nun. Total nanay mo lang yung gandang-ganda sa'yo. Ano po yun, Lolo? Aba, ako? Ako, Lolo? Lolo? Oo, hindi ba? Kitang-kita naman sa mga mukha niyong dalawa. Itatanggi mo pa ba? Para kayong mga natutuyot na ubas. Matata nasa home for the aged na kayo, hindi dito. Hoy! Aba? Ang bastos ng bigli ng baklang to? Oh, eto, nababagay sa'yo! Aray! Aray ko! Aray! Hindi ako pumapatol sa matanda ha, pero kung ito ang gusto nyo, hindi ko kayo uurungan! Antonia, tama na! Bagay lang ito sa kanya para madala! Isip kang matanda kang bakla ka! Aray ko! Aray! Walang iyak! Walang iyak ka talaga! Antonia! Antonia, gumising ka! Tulong! Tulong, Antonia! Tony,
Dala na rin ang sobrang pagod mula sa paghahanap buhay at mataas na presyon ng dugo. Tuluyan akong nawala ng malay. Akala ko nga katapusan ko na. Mabuti na lang kahit nawala ako at nagkaroon ng gulo, nanalo pa rin ang grupo namin sa pasayaw sa barangay. At alam niyo bang kalahati ng premyong napanalunan nila ay binigay sa akin matapos malaman ang sitwasyon ko, nakapos ako sa pananalapi. Mula noon, kung saan-saan na ako sumasali sa patimpalak magkaroon lang ng pera. Minsan sumasali rin ako ng Miss Gay at dance contest sa mga piyestahan na may kategorya para sa mga edad matanda. Basta, lahat ng pwedeng pagkakitaan at kaya kong trabaho ay pinapasok ko para sa anak ko. Sa awa ng Diyos, Tony, lumaki naman na malusog si Alan. Yun nga lang may pagkakataon na hinahanap niya ang nanay niya. Ang sinasabi ko na lang, bigla na lang nawala ang nanay niya matapos sumama sa ibang lalaki dahil sa nalaman nitong isa akong bakla. Wala na akong sinabi pang ibang impormasyon dahil ayokong maging komplikado pa ang lahat. Ayoko kasing maungkat pa ang itinatago kong katotohanan. Tony, mabilis na lumipas sa mga taon hanggang sa tumuntong na sa high school si Alan. Hindi ko inaasahan na dito na magsisimulang magbago ang lahat. Ang anak kong mabait at malambing noong bata, unti-unting naging sutil at may pagkarebelde. Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na ba? May pinuntahan lang ako. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Pagkain na kita. Wala akong gana. Bakit? Kumain ka na, anak. Baka magkasakit ka niyan eh. Pwede ba kakain ako kung kailan ko gusto? Anak naman. Nakainom ka ba? Ba't amoy alak ka? Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Huwag mo na akong pakialaman. Anak naman, ano bang problema mo? Ba't nagkakaganyan ka, anak? Pwede ba? Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Lalo na hindi mo naman ako anak, di ba? Ha? Anong pinagsasasabi mo, anak? Alam ko na ang totoo. Anong totoo? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa na wala kang alam. May nakapagsabi na sa akin ng totoo. Hindi ikaw ang tatay ko. Sino naman niyang gumawa ng kwento na nagsabi sa iyo? Sila ba talaga gumagawa ng kwento o ikaw? Alan naman. Alam ko na ang totoo na hindi ikaw ang totoong tatay ko, di ba? Nabuntis ng iba nanay ko at hindi siya pinanindigan. At dahil sa kagustuhan mo na magkaroon ng anak, pumayag ka na maging tatay ko. Tama naman ako, di ba? Paano mo naman nalaman yan? Sino-sino nagsabi sa iyo? Mahalaga pa ba yun? Ang importante sa akin ngayon ay ang malaman ng totoo. Ano, totoo ba? Totoo ba yun? Hindi. Huwag kang makinig sa mga yun, anak. Sino pakikinggan ko? Ikaw? Hindi na ako bata at karapatan ko malaman ng totoo. At gusto kong malaman ngayon mismo ang totoo. Anak naman. Ano? Totoo ba ang lahat ng yun? Sumagot ka! Ha? Oo. Totoo lahat ng yun. Patawarin mo ko kung hindi ko agad sinabi sa iyo. Sabi ni. Alam mo sana hindi mo na lang ginawa yun. Sana hindi mo na lang ako kinuha sa nanay ko. Alam mo kung bakit? Mas gusto ko pang ipalaglag na lang noon kaysa buong buhay akong kutsain ng mga tao at pagtawanan dahil bakla ang tatay ko. Nakakahiya! Nakakahiya ka? Bakla! Kinahihiya kita! Walang hiyang bata
Hindi kita pipiliin kasi nakakahiya ka. Ha? Sige na. Nakakahiya na. Kung nakakahiya, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang wala sa mundong ito. Oo na. At sana pinatay na lang ako ng nanay ko para hindi ako nagkaroon ng tatay na katulad mo. Wisit! Makaalis na nga lang. Oy, nag-uusap pa tayo. Saan ka pupunta? Sa malayo. Sa malayong hindi na kita makikita at sa lugar na wala akong maririnig na bakla ang tatay ko. Hoy, Alan! Anak! Bumalik ka rito! Bumalik ka, anak! Bumalik ka rito, anak! Tony, hindi ko matanggap ang mga salitang binitiwan ng anak ko. Napakasakit bilang tumayong magulang na marinig mula sa isang anak na ikinakahiya niya ako. Mabuti na lang dumating si Pepita noon para pakalmahin ako. Dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Nung araw din na yun, hindi umuwi sa bahay si Alan. Sobra akong nag-alala at hindi ko alam kung saan ko siya hahagilapin. Kinabukasan, umuwi rin siya sa bahay. Pero hindi niya ako kinikibo. Dinadaan-daanan niya lang ako sa bahay. Tony, sobrang bigat ng kalooban ko dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Pero sana dumating ang panahon na matanggap ako ng anak ko. Tony, sa paglipas ng mga buwan, malamig pa rin ang pakikitungo sa akin ng anak ko na si Alan. Pinipilit ko rin naman na kuhanin muli ang loob niya, pero pakiramdam ko parang pinandidirihan niya ako. Hanggang sa mabalitaan ko na lang mula sa ibang tao na meron na pala siyang nobya na hindi ipinapakilala sa akin. Alam ko na kung bakit. Siguradong ikinakahiya niya na meron siyang tatay na bakla. Kaya naman humantong ako sa isang desisyon na subukang baguhin ang sarili ko. Baka sakaling matanggap na ako ng anak ko. Dahil nung panahon na yon, wala na akong ibang gustong mangyari kundi ang matanggap lang niya na bakla ang tatay niya. Ano bang meron? Ba't bigla mo akong pinapunta? At saka anong oras na? Ba't hindi ka pa nakabihis ng pang-zumba? May sasabihin sana ako sa iyo, Pipita. Ay, ano ba yung sasabihin mo? Kinakabahan na naman ako sa'yo eh. May sakit ka ba? O huwag mo sabihin sa akin may boylet ka na. Hindi Ano nga? Pinapasa ko na sa iyo ang corona ko. Ha? Anong corona? Ano pinagsasasabi mo? Dahil ikaw ang first runner-up. Ikaw na ang magpapatuloy ng aking nasimulan at hindi na magagampanan na tungkulin. Gaga ka? Ano ba pinagsasabi mo? Nag-uulyanin ka ba? Baka mamaya mag-alasisa ka na dyan at hinahanap si Crispin at Basilio. Hindi no? Seryoso ako. Seryoso saan? Tsaka ano ba sinasabi mo? Alam mo, hindi na talaga kita maintindihan. Ayaw ko na kasing magturo ng aerobic. Unyang zumba na yan. Bakit? May sakit ka ba? Hindi. Oh, Lakas-lakas ko. Paano ko magkakasakit? bakit nga? Gusto ko na kasing baguhin ang sarili ko. Gusto ko na lang magpakalalaki. Sa edad kong to, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Nasisira ka na ba ng ulo? Ba't mo naman biglang naisip yan, Aber? Tsaka, pinanganak tayong pusong babae at mamamatay din tayong pusong babae. Pero kailangan kong gawin to. Bakit? Para matanggap na ako ng anak ko.
para hindi na niya ako ikahiya. Lalo na ngayon, may girlfriend na siya. Ayaw ko naman na magmukha siyang katawa-tawa sa pamilya ng nobya niya. Antonia naman, tanggapin mo na lang na ganyan na talaga ang ugali ng anak na pinalaki mo. Huwag mo hayaan na ikaw ang magbago. Kung meron man na dapat magbago, siya yun. Baguhin niya ugali niya at yung pananaw niya sa mga katulad natin. Walang kasarian ang pagiging magulang. Pero ayoko nga ng ganito. Nahihirapan na ako na hindi kami nagkikibuan ng anak ko. Gustong-gusto ko siyang yakapin. Katulad ng dati. Pero diring-diri siya sa akin eh. Susubukan ko lang naman. Malay mo, sa parang ito, magkaayos na kami. Kaya habang inaayos ko ang sarili ko, sa'yo ko muna ipapasa ang korona ng Sumba. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Tatanggapin ko na ang corona. Ano ba plano mo ngayon? Eto, mag-gym na lang ako. Magpapalaki ng katawan. Luka-luka. Baka umanap ka lang doon ng mga gwapo at machong lalaki. Alam ko kahinaan mo ha. Siyempre, biro lang. Magtitinda na lang muna ako ng kung ano-ano. Kakalimutan ko na muna yung Zumba at saka parlor. Okay, ikaw ang bahala. Ay, may isa pa pala akong pabor na hihingin sa iyo. Oh, Ito. Hawakan mo yan. teka, anong gagawin ko dito sa gunting? Gupitan mo ko. Gupitan mo ko nung gupit lalaki, ha? Ha? Seryoso ka ba dyan? Oo, seryoso ako. Gawin mo akong lalaking lalaki sa gupit ko. Ha? Nababaliw ka na ba? Ang tagal mong pinahaba yung buhok mo. Hindi. Seryoso ko. Sige na, gupitan mo na ako. Sige, kung yan ang gusto mo. Ikaw ang bahala. Oh, okay na ba ang buhok ko? Pati itong suot ko, okay na ba to? Wow, lalaking lalaki yung tindig mo ha. Bagay ha. Okay naman na, mukha ka ng lalaki. Kaso, tigasan mo pa ng konti yung boses mo. Ganito ba? Kulang pa, tigasan mo pa. Eto, okay na ba to? Lalaking lalaki na ba ako? Yan, perfect! Ano ginagawa nyo? Ba't nakaganyan ka? Anak, andiyan ka na pala? Oy, alam mo, bagay pala sa tatay mo yung gupit niya at forma, no? Kumusta ka, anak? Nagustuhan mo ba? Ang alin? Yung pagpapanggap mo? Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago tingin ko sa'yo. Kahit maggupit lalaki ka at magbihis lalaki, bakla ka pa rin sa mga mata ko. Ala naman, ano bang gusto mong gawin sa'yo ng tatay mo para matanggap mo siya? Wala siyang dapat gawin. Dahil gaya nga na sinabi ko, hindi ko pa rin siya matatanggap. Alam mo, ang kitid ng pangunawa mo. Pipita, hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang patulan. Siguro, tama nga siya. Kahit anong gawin ko, hindi na niya ako matatanggap. Buti naman alam mo. Ang dami mo pang drama eh. Makalabas na nga lang ng bahay. Tony, sa kabila ng galit sa akin ni Alan, ay hindi pa rin ako sumusuko. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabago ko sa kilos, pananalita at pananamit ko. Itinapon ko na ang mga makeup ko, mga damit na pambabae, at kung ano-ano pang mga burloloy. Kung hindi man niya ako matanggap, ang mahalaga, mabawasan ang pangungutya sa kanya ng ibang tao. Sa wakas natapos din. Pwedeng-pwede ko nang ipamigay itong mga makeup at damit kong pang Zumba. Antonia! 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 Oh,
Ano? Bakit ka sumisigaw? Si Alan! Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Nakikipag-away sa kanto! Diyos ko po! Tara na! Tara na! Puntahan na natin! Tara na! Alan! Ano? Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tinawag mo pa yung bading mong tatay, ha? Wisit ka talaga eh, no? Alan, tama na, Diyos ko po! Pwede ba? Pwede ba tigilan mo ang anak ko? Makikisali ka pa talagang bakla ka. Panorin mo ako itong nababagay sa anak mo. Tatay! Alan! Antonia! Anak! Anak, Tay, kumusta na po yung pakiramdam nyo? eto, masakit pa rin yung sugat ko sa likod. Pero ayos lang. Malayo naman sa bituka. Mabuti naman po kung ganun. Oh, bakit ka naman ganyang makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Wala naman po. Tay. Oh, bakit? Tay. Tay. Oh, bakit ka umiiyak, anak? Hindi pa naman ako patay. Sorry po. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po lahat ng to. Anak, alam ko naman na hindi mo ginusto rin itong pangyayari. Huwag ka nang umiyak. Sorry, Tay. Kundi ko lang sana pinatulan yung mga tambay sa kanto na pinagtatawanan kayo. Hindi sana aabot sa ganito. Ako dapat yung nasaksak, hindi ikaw. Anak, wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Mas hindi kakayanin ang kalooban ko kapag may nangyaring masama sa iyo. Saka, tama bang narinig ko? Pinagtatawanan ako? Opo. Sila yung lagi nang bibwisit sa akin. Pero anak, sana hinayaan mo na lang sila. Dahil totoo naman, diba? Katawa-tawa naman talaga ako. Ay, sorry po. Oo, nung una, pinahihiya ko po kayo. Pero simula nung makita ko yung mga pagbabagong ginagawa ninyo sa sarili ninyo, unti-unti ako natauhan. Kaya, hindi ko na rin napigilan yung sarili ko na patulan sila at ipagtanggol ka. Anak. Anak ko. Anak ko. Tay, tay, patawad. Huwag ka na umiyak. Sino mo naman ang hindi ba iiyak? Hindi ko naman nakalain na aabot pa sa punto. Matatanggap mo ako. At ngayon, ipinagtanggol mo pa ako, anak. Alam ko naman pong masyadong huli na nang matauhan ako. Pero, sana tay, tawarin mo ko sa mga nasabi ko. At naging asal ko sa'yo noon, ha? Sadyang naging sarado lang kasi yung isip ko. Masyado akong nagpadala sa mga naririnig ko sa paligid ko. Sorry po. Oo, anak. Pero,
Patawarin mo rin ako, anak, ha? Patawarin mo ako kung bakla at tatay mo. Patawad. Kung inilihim ko sa iyo ang totoo, gusto lang din kitang protektahan at hindi maguluhan sa totoong pagkatao mo. Patawarin mo ko dahil hindi ko sa iyo sinabi agad ang totoo. Naintindihan ko na po kayo ngayon. At pasensya na rin tay kung hinanap ko ang nanay ko at sa kanya ko po nalaman ang totoo. Hinanap mo siya? Paano? Nagtanong-tanong ako sa mga dating taga rito hanggang sa may nakapagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa kanya. Meron pala siyang kaibigan dito na pinagtatanungan niya tungkol sa akin hanggang ngayon. Kaya naman pala. Oh, nagkausap ba kayo? Opo tay, nagkausap kami sa telepono. At sobra siyang nagpapasalamat sa inyo. Kaso masakit lang, nakiusap po siyang manatiling sikreto ang lahat. Lalo na't mayroon siyang tunay na pamilya. Ayaw niya pong ipaalam na anak niya ako. Ganun ba? Ako pasensya ka na. Kung ikaw pa mismo ang nakadiskubre ng totoo na dapat ako mismo nagsabi sa iyo. Okay na po yun. Naintindihan ko na rin naman lahat kung bakit tinago mo sa akin ang totoo. Kaya tay, sorry talaga. Sobra ko nang pinagsisiya ng lahat-lahat. Huwag mo na rin isipin yun, anak. Lalo na at may kasalanan din naman ako sa iyo. Salamat po talaga sa inyo. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kung sakaling nawala ka. Sana tay, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Sa inyo ni Ninang Pepita. Hindi naman na kailangan. Ngayon pa lamang natanggap mo ako kung anong klase akong tao at tatay mo. Sapat na yun. Sobra-sobra pa nga, anak. Matagal kong hinintay at dinadalangin sa Diyos ang pagkakataong ito. Masaya ako na sa wakas nagkapatawaran tayo. At higit sa lahat, natanggap mo ako, anak. Ako po ba matatanggap niyo pa rin? Oo naman. Tanggap na tanggap. At kahit ano pang magiging kasalanan mo, tatanggapin pa rin kita. Anak kita at mahal na mahal kita, anak. Salamat po, tay. Mahal ko rin po kayo. At pangako, magmula ngayon, araw-araw kong ipaparamdam sa inyo ang pagmamahal ko. Salamat ng marami, anak. Salamat, anak. Pwede ba kitang mayakap? Oo naman po, kahit mahigpit pa. Salamat, anak. Salamat. Ako, hindi ba ako pwedeng makisali sa yakap? Pwedeng-pwede, Ninang. Salamat din po sa lahat. At patawad. Ay, nakong bata ka. Alam mo, mahal na mahal ka ng tatay mo. Kung alam mo lang. Totoo yun, anak. Mahal na mahal ka namin ng ninang mo. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Tony, yun na ang pinakamasarap na sandali sa buhay ko. Ang magkaayos at matanggap ako ng anak ko. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na rin ako sa ospital. Simula noon, walang sandali na nawalay sa tabi ko ang anak ko. Siya mismo ang nag-alaga sa akin. At dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na naramdaman ko, mabilis din na naghilom ang sugat ko sa katawan at sa aking puso. Napakasarap at napakagaan sa pakiramdam. Natanggap na ako ni Alan. Siya pa mismo ang nagsabi sa akin na sundin ko lang ang gusto ng puso ko. Maging malaya na raw ako na gawing muli ang pagsusumba, pagtatrabaho sa parlor,
kahit pa ang pagbibihis, Reyna. Sa ngayon, Tony, 78 anyos na ang beauty ko. Maiksi na lang siguro ang buhay ko. Pero kung ano man ang mangyari, handa na ako. Lilisanin ko ang mundong ito na masaya. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Antonia. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.